piston. Nasa kabilang linya na po si Kamodi Floranda. Kamodi, isang magandang umaga po sa inyo. Si Radyoman Ramsey po ito. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Kamodi, number one na pag-usapan ho natin, ano ho ang initial na reaksyon ng grupong piston ng lumabas po ang press release na magkakaroon ho ng dagdag sa fuel discount ng gobyerno para sa inyong mga PUV drivers? Ang tingin natin ay hindi nire-resolve ng gobyerno yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon at ang mga solusyon nito ay papatsi-patsi lamang. Halimbawa, yung sinasabi nga nilang 12 pesos sa subsidy, sa fuel subsidy, hindi siya sasapat kung lalo naman kung patuloy naman na tumataas ang presyo ng petrolyo na kung saan ay kung titingnan po natin, sa loob pa lamang ng July ay halos 27 pesos na yung nakapatong sa diesel at umaabot na ng halos mahigit din na 20 sa presyo ng gasolina at kerosene. Kaya yung 12 pesos ay hindi naman to long term, hindi naman ito matagalan, kundi panandalian lamang. Kaya sinasabi natin o titingnan natin, makakatulong, pero hindi nare-resolba yung dinaranas ng ating sektor. Okay. Now, kayo ho sa inyong hanay dyan sa piston, syempre, isa po sa kahilingan ninyo yung dagdag pasahe. Ano na ho ba ang update dito sa usapin ng dagdag pasahe, Kamodi? Sa ngayon ay nagkaroon po ng hearing nung Monday at magkakasama yung iba't ibang mga petitioner, iba't ibang grupo. Mm-hmm. At ito ay batay doon sa hearing ay pag-aaralan at iano ng LTFRB, papabot sa DOTR at ang DOTR naman ay papabot naman sa Malacanang. Kaya hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan pa yung ating ipinail ng dagdag kita. Hindi natin sinasabi na itong dagdag pasahe ay para umalwan yung buhay ng mga driver at mga operator, kundi para matugunan at maibsan yung mas malaking halagang nawala mula po nung nagkaroon tayo ng US aggression dito sa ating bansa na kung saan ay mas malaki na yung nawalang kita ng ating sektor. Okay. Kamodi, sa nakikita niyo hong sitwasyon, dehado ho ba o liyamado tayo pagdating dito sa dagdag pasahe na ito? Sa tingin natin ay kung maaprubahan ng LTFRB, kahit pa paano ay makakatulong sa sektor po ng transport at siyempre makakabagamat ito ay dadaan lang halos din sa kamay ng mga driver operator dahil nga dito sa mataas na presyo ng petrolyo. Pero makakatulong kahit pa paano sa ating sektor. Kung ito po ay maaprubahan, gaano kalaki ang madadagdag sa kita ng ating mga tsuper kumpara sa kinikita ngayon dahil nga ho sa mahal ng presyo ng mga produktong petrolyo? Malaki yung kahit pa paano, malaki yung may dadagdag dahil halimbawa sa ngayon ay nasa 13 pesos per yung ating na pamasahe. Opo. Sa ngayon po kasi kailangan namin ng 4,600 pesos sa boundary at crudo pa lamang na wala pa yung kita ng ating mga driver. At kung maaprubahan yung ating ipinail, halimbawa yung 10 pesos na ipinail natin ay magiging 23, ay maano pa rin namin yung 4,600 at kahit pa paano ay makakapag-uwi na kami ng halos nasa abot lang ng kung dito sa pinong pamasahe, makakapag-uwi kami ng 175 pesos. Yung madadagdag doon sa kita ng ating mga driver na kung saan ay kung sa kasalukuyan ay kumikita tayo ng 400 pesos ay madadagdagan lamang ng 175 pesos yung ating mayuwi. Kaya kahit pa paano ay makakatulong sa ating sektor. Kamodi, isa ho sa napansin natin itong mga nakaraan ay ang suporta ng taong bayan, lalo ng ating mga kapwa manggagawa, na okay lang daw na magtaas ng presyo ng pamasahe. Pero biglang naharang ho yung 85 pesos na dagdag sahod ng ating mga kababayan. Pero ano reaksyon ninyo na ang mga manggagawa ho natin, ang mga commuter ho natin ay hindi ho sumasalungat sa inyo? Tayo ay natutuwa sapagkat sinusuportahan ng ating mga manggagawa yung ating petition. At yung hearing mismo nung Monday ay nadoon yung dalawang grupo ng commuters at tahasan nilang sinabi na sinusuportahan nila
yung ating petition dahil nga doon sa naunawaan nila yung kalagayan ng sektor ng transportasyon. Kahit kakibat din po niyan, yung panawagan nating dagdag kita, tayo mismo ay nananawagan ng dagdag sahod ng ating mga manggagawa na kung saan nga ay kinukundin natin itong naglabas ng TRO ng isang judge sa Pasig dito Regional sa Trial ating Court. bansa, sa Pasig, na pinahold niya yung 85 pesos na kung saan ay dapat itong taon na to ay makakatanggap ng 60 pesos na additional yung ating mga manggagawa. Kaya kung ngayon ay 695 yung sahod, sana ay magiging mahigit na rin 700 yung magiging sahod ng arawang sahod ng ating mga manggagawa. Pero ito ay hinarang ito ng isang judge Bagamat tayo talaga ay ang panawagan natin ay dapat kagyat na ipatupad itong 85 pesos at siyempre yung panawagan ng ating mga manggagawa na 1,200 pesos. Ito ay makatarungan na kung saan ay matagal nang bababa ang sahod ng ating mga manggagawa. Okay. Kamodi, kasi sinasabi nga ho nila, syempre isa ho kayo sa nagpapaikot ng ekonomiya, ang transportation sector. Ang mga manggagawa, ganun din ho, nakakatulong sa ating ekonomiya. Sinasabi ho nila, itong mga dagdag na ito ay talagang magiging problema sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Kayo ho ba nakikita nyo na ganun or nakikita nyo the other way around? Tayo nang malinaw yung ating pananaw na kapag dinagdagan ng sahod ng ating mga manggagawa sa 1,200 pesos ay magdudulot yan ng pagunlad ng ating ekonomiya dahil yung sahod naman ng mga manggagawa hindi naman lalabas ng ating bansa kundi pag sumahod ng mga manggagawa sa mapupunta yan, pupunta yan sa mga mall, pupunta yan sa pamilyang bayan para doon sa kanilang pangangailangan. Kaya iikot lamang yung sahod ng ating mga manggagawa at pag bahagi yan ng pag-unlad ng ating ekonomiya. Ganon din sa hanay po ng sektor ng transportasyon, kapag tayo ay nagdagdagan doon sa 10 buwan na pamasahe, ay hindi sa layunin na para umaluway yung buhay ng ating mga driver, kundi para makatulong sa ating pag-inog ng ating ekonomiya. Ang masakit lang, kapag yung mga ordinaryong mga driver at mga operator at manggagawa ang humihingi ng dagdag kita, ay nag-aatubili ang pamahalaan. Pero pag yung malalaking mga negosyo at malalaking mga mamumuhunan katulad ng Shell, ng Caltex at ng Petron ay hindi kumikibo ang ating pamahalaan. Kung titingnan po natin, sa loob pa lamang ng mula nung tayo ay nagkaroon ng US aggression mula nung February, ng March, hanggang sa ngayon ay ang malinis ang kita ng Petron ay umaabot po ng 1.8 billion yung kanilang malinis na kita. At ang Shell ay umaabot po ng 1.7 billion yung kanilang kinita. Ganito kalaki yung kinikita ng mga malalaking kumpanya hanggat naghihirap ang mga driver at mga operator at ang ating mamamayan. Kaya tayo ay ang nangyayari sa atin ay laging pinagbabangga ng Estado yung yung pampublikong transportasyon at yung ating mga commuters. Laging sinasabi nila na kapag tumaas ang pamasahe ay maipektuhan yung ating mamamayan. Sabi niyan, dapat masusing pinag-aaralan mismo ng gobyerno na bakit humingi tayo ng dagdag kita. Dahil gusto natin na tuloy-tuloy tayo na makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Kamodi, ang manibela ay tuloy ang tigil pasada ngayon darating na Lunes hanggang Miyerkules. Kayo ho ba, meron din ho ba kayong gagawin na kilos protesta o malawakang tigil pasada? Sa bahagi natin ay kinikilala natin yung iba't ibang posisyon ng iba't ibang mga federation ng sektor ng transportasyon. Pero sa bahagi po natin sa piston, tayo ay naghahanda doon sa mas malaki at mas malawak na welga laban dito sa Old Regulation Law, laban sa Estes sa kasabat sa langis, at laban dito sa US aggression. Dahil tayo ang isa sa pangunahing tinatamaan itong ginagawa ng Estados Unidos. Lalo na sa ngayon, ay nagkaroon na naman ng bombing ang US sa Iran at tayo na naman ang maipektuhan nito at dapat ito yung hinaharap ng gobyerno. Okay. Kamodi, any idea? Meron ho ba tayong petsa para sa inyong malawakang kilos protesta? I-announce po namin at ito ay masusi natin pinag-aralan. Tuloy-tuloy tayong nakipag-ugnayan sa mga rehiyon at sa iba't ibang mga sektor ng ating lipunan na ang laban po ng driver, laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ay laban po ng sambayan ng Pilipino. Okay. Kamodi, mensahe nyo sa ating mga kasamang mga tsuper at sa ating mga commuter.
At tayo po ay nananawagan sa administrasyon ni Bongbong Marcos na kung talagang gusto niya magserbisyo sa taong bayan, sa mga driver at operator at mamamayan, ay kagyat na ibasura itong old regulation law, tanggalin ang tax sa VAT at ibat, hindi lamang sa mga sakrudo kundi sa mga bilihin. Tayo po ay nananawagan sa ating mga kapatid sa hanin ng sektor ng transportasyon, hindi po si Sari na kayo nagkopartiba at nagkorporasyon, tayo po ay pare-parehong biktima ng patuloy na kapabayaan ng gobyerno sa dulot na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya mahalaga po na tayo po magkaisa, paglaban po natin ang ating karapatan at karapatan ng ating mga mamamayan. Gayon din, nananawagan po kami sa mga commuters, sa ating mga mamamayan, na samahan po ninyo ang sektor ng transportasyon sa mga susunod at mga seri na mga pagkilos laban po rito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Okay. Kamodi, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, mabuhay ang piston. Maraming salamat. Ingat ka lagi. Ayan po si Kamodi Floranda, ang National